Hi guys! So, pupunta ako ngayon ng Paris, pero cutting trip muna ako. Fly ako to Tubigaraw and then mag-bus or mag-van going to Paris. So, see you later! So, boarding na kami. So, ayan. Ayan na yung mga passengers. So, update ko kayo later. For aircraft now, the remaining number 1. Once again, requesting for the last 4 passengers bound for Iloilo on the way to BPI. So, ito na. Papasok na ako sa aeroplano. So, bound to Tubigaraw ako. And, syempre, bit-bit ko na naman yung headset ko. Yung headphone. Kung hindi ako sumasakay ng aeroplano. Hindi naka-headphone. So, yung biyahe ng plane from Manila to Tubigaraw, so more than 1 hour lang. And then pagka-land ng plane dito sa may Tubigaraw Airport, diretso na agad ako pa Paris kasi limited lang yung time ko. Mga 3 days lang din naman ako dito. And then yung pabalik ko kasi is land travel na from either Paris or Tubigaraw ang pabalik ko. So, eto na. Nakasakay na ako ng bus going to Paris. So, mga 2 hours din siguro yung land travel niya from Tubigaraw to Paris. Pagdating ko ng Paris, dumiretso ako agad sa munisipyo dahil may mga gagawin pa ako. And then, dahil hapon na, so nag-ikot-ikot na lang muna ako dito sa plaza. At alam nyo naman, di ba, pag ako ay nasa isang lugar, lagi kong pinupuntahan ng mga lumang simbahan. Hindi ko alam bakit. Pero tuwang-tuwa talaga ako kung paano sila ginagawa nung unang panahon. Dahil hindi pa naman ganun ka-advance ang technology, pero makikita nyo naman na yung mga lumang simbahan, yun pa rin ang mga matitibay kumpara sa mga ginagawa ngayon ng mga struktura na commercial buildings dito sa Pilipinas. So, ayan yung loob ng simbahan. Itong simbahan na to ay tinatawag Shrine of Our Lady of the Rosary na matatagpuan dito sa may sentro ng Paris. So, ayan po yung loob niya. So, alam nyo naman na napakahili ko talaga sa mga lumang struktura. At natutuwa ako dito sa kung paano ginawa yung design at yung facade niya sa labas. So, yan ang aking mga parang panata ako na every time nasa isang bagong lugar ako. Yan ang mga pinipuntahan ko. Either museum or mga old structure. And then the next day, dahil kailangan kong umalis ng maaga, dahil ang advice sa akin ng munisipyo na kailangan ko mas early ka sumakay. Lagi silang punta dyan, ma'am, pero ang ginagamit nila ay drone. Okay po. Let the adventure begin. Medyo tumataog yung mga nakakabahan ako, pero carry lang. Kasi baka abutan ako ng malakas na ulan dahil lagi daw umuulan dito. At kasi yung pupuntahan kong area is going to the West Philippine Sea na. Kaya advice sa akin, early daw talaga ako umalis. Kaso ang problema, punta ako dito ng ulan. Kaya inabutan ako ng malakas na ulan during ng aking trabaho. Kaya pasang-pasa talaga ako. So yan na, nagta-travel na ako. Ako dito sa aking adventure. Kita nyo naman yung bangka, walang katig sa dalawang dulo. So, first time ko sumakay ng ganyan at first time ko rin sumakay sa open sea. Nang ganyang kalakas po ang alon. Mild pa yan kasi halfway pa lang, or hindi pa halfway, parang mga 5 to 10 minutes pa lang akong nakaalis doon sa Pangpang or sa port ng Paris. Pero nakita nyo naman na sobrang lakas na ng alon. At ayan na nga po. Hindi maganda ang alon. At medyo kinakabahan ako sa mga sitwasyon na yan. Pero carry lang. Ginusto ko tong project na to. Trabaho ko to. Kaya kailangan kong gawin. So pag nagta-travel po pala kami, lagi lang kami mag-isa. Depende lang kung medyo yung project namin ay may kasamang mechanical or electrical engineer, dun lang po kami magkakaroon ng kasama. Pero most of the time, mag-isa lang po talaga kami. So, ayan yung itsura niya. Dumadaan kami sa mga maliliit na ilog muna dahil para medyo safe kasi medyo ramdam na ni Manong na medyo kinakabahan ako. Pero carry lang. Sabi ko nga, trabaho ko to. I love my job. Samahan nyo akong mag-travel
at i-experience kung gaano kasarap ang aming trabaho bilang isang appraiser. So, pag nasa appraisal ka po, lahat ng mode of transportation masasakyan mo. Land, air, sea, pedicab, kolong, habal, lahat po. Para lang magawa yung trabaho mo bilang isang appraiser. So, masarap siya pero mahirap in a way. Pero most of the time, kung alam mo at kung nag-enjoy ka at mahal mo yung trabaho mo, talagang hindi mo iindahin yung pagod at kung gaano siya kahirap. Basta, mag-enjoy ka lang. Yun lang naman yung importante, di ba? Mag-enjoy ka lang sa trabahong ginagawa mo. Wala pa kami sa kalahati. Sa buwan pa lang kami. Ako malayo kami. Kaya lang. Adventure, di ba? Ito ang trabaho namin. Ginusto ko tong project na to, di ba? Okay, I don't know what happened. Good job. Nasiraan ko. Nangyari, kuya? So, habang papunta pa nga lang ako doon sa dapat kong puntahan, eto na nga po, inabutan na ako ng malakas na ulan. Buti na lang si Manong ay may dalang payong. Kasi, lagi ngang umuulan dito sa Apari. At, medyo nung time din talaga, merong low pressure area. So, pinilit ko lang talagang makaalis dahil part ng trabaho ko ang mapuntahan, yung dapat kong puntahan. So, buti na lang talaga ready si Manong. So, hindi ko na ipapakita kung anong ginawa ko dito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa panunood nyo doon sa Dingalan Adventure Park. Almost 2K na siya in less than 4 days. Maraming salamat. So, marami pa akong kakaibang adventure na ipapakita sa inyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong Lakwatcher, ang appraiser. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam!